Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Isang malakas na babaeng grizzly bear, isa sa pinakamalakas na nilalang sa North America, ang naipit sa yakap ng isang bagay na hindi niya kilala sa kanyang gubat. Mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan ang isang napakalaking python, pinipiga siya ng may nakamamatay na puwersa. Agad na rumisponde ang mga ranger, pero ang tunay na ikinagulat ng lahat ay hindi lang ang nakita nila, kundi ang ginawa ng lalaking oso pagkatapos. Doon mismo sa ilalim ng tirik na araw, sa isang bakanting kalsada malayo sa kanyang lungga, nanaig ang tapang, katapatan at isang tahimik na uri ng pagmamahal kaysa likas na ugali. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing mag-subscribe, pindutin ang like button at i-on ang notifications dahil maaaring baguhin ng kwentong ito ang tingin mo sa mga mababangis na hayop at ang mga lihim nilang ugnayan. Nang umagang yon, tahimik ang kalsada sa kanlurang hangganan ng Yellowstone. Unti-unting nawawala ang tagsibol, pumapasok ang init ng tag-init at muling nabuhay ang kagubatan. Kumakain ang mga elk sa parang, umiikot ang mga lawin sa itaas at umaapaw ang mga ilog sa natunaw na yelo. Simula pa madaling araw naka-duty si Ranger Mateo Greco, umaasang magiging kalmado ang patrol. Umuusok pa ang malamig na kape niya nang biglang umingay ang radyo. May kakaibang galaw malapit sa Flat Ridge Pass, sabi ng dispatcher. Maaaring sugat ang moose o baka mas malaki pa. Pagkalipas ng 10 minuto, huminto si Mateo sa makitid na kalsada. Ang nakita niya ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakahandusay sa aspalto ang isang batang babaeng grizzly. Hindi siya nagpapahinga lang, naipit siya, nanginginig ang mga paa sa higpit ng pumipigil. Isang python, napakalaki at hindi dapat naroon, halos 20 talampakan ang haba at kasinlaki ng poste. Mahigpit na pumulupot ang mga likaw nito sa kanyang tiyan, pinipigilan siyang huminga. Kumurap ang mata ng ahas kay Mateo habang bumaba siya, saglit na natigilan. Hirap na huminga ang oso. Ibinato ni Mateo ang kape, hinugot ang pamalo mula sa truck at humingi ng saklolo. Mabilis ang kanyang salita. Babaeng grizzly inaatake, python, inuulit, napakalaking python, nananakit ng lokal na hayop. Lumapit siya, malakas ang kabog ng dibdib. Gumalaw ang ulo ng python, humuni. Nagtagpo ang mata ng oso at ni Mateo saglit. At biglang nabiyak ang mga puno sa likod sa isang malakas na ungol. Lumingon si Mateo at nakita ang isang ganap na laki na lalaking grizzly na sumulpot mula sa kagubatan, malaki at umaatungal, dumiretso sa ahas. Sinasabi ng instinct ni Mateo na tumakbo, pero para sa babae, siya naroon. Sinunggaban ng lalaking oso ang ahas, umuungol, nangangagat at pinapalo ng malalaking paa. Lalong humigpit ang python, pero hindi umurong ang oso. Kinagat at kinalmot niya hanggang dumugo ang ahas sa kanyang balahibo. Ilang sandali lang, dumating ang iba pang ranger. Sumigaw si Mateo, tulungan siya, huwag barilin ng mga oso, iligaw ang ahas. Nagkalat sila, dahan-dahang lumapit, may nagpaputok sa ere, may tumusok sa buntot. Kumislot ang python at lumuwag ang pagkakapulupot. Bumagsak ang batang babae sa kalsada na may ungol, malaya na. Pero nanatili ang lalaki. Nakabantay siya, hinihingal, nakatitig sa sugatang python habang gumapang ito palayo sa damuhan, talunan. Hindi siya umalis, hindi umurong. Nanatili siyang parang bantay, binabantayan siya, tahimik ang lahat, pati ang gubat ay tila huminto. Sa wakas, mahina ang sabi ni Mateo, iniligtas siya ng oso. At ang pananatili niya sa tabi ng babae, kahit napakalapit ng mga tao, ay nagsalita ng mas malakas kaysa anumang unggol. Hindi lang ito instinct, ito'y katapatan, at hindi pa tapos ang kwento. Nakahiga pa rin sa kalsada ang batang babae, mabilis at mababaw ang paghinga. Basa ng pawis at putik ang kanyang balahibo, may mga maitim na pasa kung saan siya piniga ng ahas. Kita ang mga bakas ng kagat, senyalis kung gaano siya kalapit sa kamatayan.
Dahan-dahang lumuhod si Ranger Mateo, maingat ang bawat galaw. Sa paligid niya, 3 ranger ang maingat ding kumilos. Pabulong ang mga salita, laging nakamatiyag sa lalaki at sa kagubatan. Pero lahat ng atensyon ay nasa lalaking oso. Nakatayo siya sa ibabaw ng babae, mabigat ang paghinga. Namumula ang kanyang nguso, dugo ng ahas, hindi kanya. Matalim ang kanyang tingin sa bawat kilos ng mga ranger, hindi galit, pero matindi ang proteksyon, parang babala na huwag siyang subukan. Kailangan natin siyang tulungan, bulong ni Julia, isa pang ranger. Tumango si Mateo. Oo, pero ayoko namang mapunit ngayon. Tiningnan niya ang malaking oso. Hindi ito umalis. Paikot-ikot siyang lumapit. Inaamoy ang mukha ng babae. Umuungol ng malalim, sinaunang tunog na may kakaibang dating sa lahat ng nakakita at biglang may nangyari. Mahinang umungol ang babae at umatras ang lalaki, ilang hakbang lang pero sapat na. Malinaw ang mensahe, papayagan ko kayo pero bantay ako. Bumilis ang tibok ni Mateo. Itinaas niya ang kamay, bukas ang palad. Dahan-dahan lang babae, mahinang sabi niya, parang inaamo ang sugatang tuta. Nandito kami para tumulong. Maingat silang nagtrabaho, mabagal ang kilos gamit ang tuwalya, guantes at stretcher. Binigyan ni Julia ng kaunting pampakalma ang oso sa likod na binti, sapat lang para kumalma at maibsan ang sakit. Umungol ng mahina ang lalaking oso pero hindi umatake. Ramdam ni Mateo ang bantay na tingin ng lalaki habang tinitingnan nila ang mga sugat. Basag ang mga tadyang, baka may bali, may mga kagat ng ahas sa tagiliran at gasgas sa balat dahil sa kalsada. Pero humihinga pa rin siya. Makakayanan niya ito, mahina ang sabi ni Julia habang inaayos ang huling strap sa stretcher. Maingat siyang iniahon ng grupo papunta sa ranger truck. Naglabas ng malalim na buntong hininga ang lalaking oso, tunog ng pangamba at lungkot ng sabay. Pagkatapos, sa ikinagulat ng lahat, nagsimula siyang sumunod. Mabigat ang bawat hakbang, nanatili siyang katabi ng stretcher hanggang umabot ito sa truck. Nang sinubukan nilang isara ang likuran, tumayo siya sa 2 paa. Ipinatong ang malalaking kuko sa likuran na para bang aakyat siya. Sinusubukan ba niyang sumama? Tanong ng isang ranger. Napalunok si Mateo. Oh, mukhang ganun nga. Walang nakapagsalita sandali. Kailangan nilang magdesisyon agad. Kung iiwan siya, hahabulin ba niya ang truck? Aatake ba siya? O mawawala ba siya sa gubat? Galit at litong akalay ninakaw ang kasama. Nagdesisyon si Mateo. Isama natin sila pareho sa flatbed. Hayaan natin siyang manatiling malapit. Nanginginig ang mga kamay nilang inilipat ang babae sa mas malaking supply truck. Sumampa agad ang lalaki sa tabi niya. Inilatag nila siya sa padding at marahan siyang bumaluktot sa paligid niya parang buhay na bantay na balahibo at lakas. Walang nagsalita. Mabagal silang bumiyahe, umuuga ang kalsada sa gubat, mabilis ang tibok ng puso ng lahat. Sa buong biyahe, hindi inalis ng lalaki ang tingin sa kanya. Hindi siya umatungal o nataranta. Tahimik lang siyang nagbantay, nakatutok ang mga mata sa mahinang paghinga niya. Dalisay na tiwala iyon. Pagdating sa wildlife clinic, malinaw na nabago na ng dalawa ang pananaw ng lahat sa mga oso, pero ang sumunod na nangyari ay lalong hindi malilimutan. Ang rescue center sa gilid ng parke ay nakakita na ng sugatang agila, inulilang moose at minsang bundok leon na nasabit sa bitag. Pero ito, 2 malalaking grizzly, isa'y sugatan at ang isa'y ayaw iwan, hindi pa nangyari noon. Lumabas si Dr. Francesca Rinaldi, ang punong veterinaryo, may clipboard sa kamay. Namilog ang mga mata niya nang makita ang lalaki na tumalon at bantayan ng stretcher habang binababa ang babae. Sumama siya? Tanong niya kay Mateo. Higit pa ron, sagot ni Mateo. Niligtas niya siya. Mabilis na sinuri ni Francesca ang babae. Kritikal siya. Kailangan siyang ipasok agad. Kaya niyo ba siyang ihiwalay? Umiling si Mateo. Sinubukan namin, hindi siya pumapayag.
Dali-daling ipinasok ng medical team ang stretcher sa malawak na silid sa loob ng barn. Sumunod ang lalaki, tensyonado pero kalmado, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Manakanakay lumalayo siya pero sapat lang para makita ang lahat. Sa loob, humuhuni ang mga makina at umuugong ang mga beep habang mabilis nagtrabaho si Doktor Rinaldi at ang kanyang team. Pinatulog ng tuluyan ng oso, binigyan ng fluids at ikinabit sa mga monitor. May basag na tadyang, napunit na laman, kaunting internal bleeding, pero maayos ang baga. May laban pa siya. Sa kabilang silid, inihanda na ang kulungan para sa lalaki pero tumanggi siya. Nang isara ang pinto para iwan siya, naglabas siya ng malakas na ungol. Hindi galit, kundi isang nakakabagbag damdaming iyak na nagpahinto sa lahat. Binuksan ulit ang pinto at dahan-dahan siyang pumasok. Hindi niya ginalaw ang gurney o mga gamit. Humiga lang siya malapit. Inilapat ang malaking ulo sa mga paa, nakatitig sa kanya. Nasa pintuan si Francesca pabulong, hindi ko pa ito nakita kailanman. Para bang alam niyang delikado pa rin siya at naghihintay siya. Tahimik na lumabas ang mga ranger, buong magdamag gising ang lalaki. Tuwing tutunog ang makina o hihinto ang paghinga niya, itataas niya ang ulo, alerto. 2:00 ng madaling araw, muling sinilip ni Francesca ang dalawa. Inaasahan niyang magulo o galit ang lalaki, pero kalmado lang siyang nakatingin sa kanya. Hindi siya gumalaw nang ayusin ni Francesca ang mga 4 na bandage. Nang hawakan niya ang paa ng babae, muling inilapag ng lalaki ang ulo para bang sinasabing, tinutulungan mo siya, ayos lang. Pagsikat ng araw, pinangalanan sila ng staff, Stella ang babae, Bruno ang lalaki. Akma ito parang ang ugnayan nila'y sinauna at mabangis pero maliwanag. 6:15 ng umaga, gumalaw si Stella. Mahinang umungol, gumalaw ang paa at kumurap. Agad na itinaas ni Bruno ang ulo, biglang gising. Nang itaas niya ang ulo at tumingin sa mga mata ni Bruno, may namuong hindi kayang ipaliwanag ng tao. Mahinang bumuga ng hangin si Bruno at dahan-dahang kumurap si Stella pabalik. Sa kanya muling ibinaba ang ulo. Alam niyang malapit siya, bulong ni Francesca. Iyon lang ang kailangan niya ngayon. Ginawang komportable at tahimik ang silid, walang tali, walang malamig na harang. Ang nasasaksihan nila ay hindi lang kakaiba, parang banal ito. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Stella. Bumilis ang paghinga at nagsimulang gumaling ang mga sugat. Mananatili si Bruno malapit palagi. Minsan, humihiga siya sa tabi ng mga paa. Minsan, nakasandal sa dingding pero hindi lumalayo. Hindi niya ginalaw ang mga makina. Hindi siya umatungal sa mga tao. Isang beses lang, nang umiyak si Stella habang tulog, bumangon siya at marahang ipinatong ang ulo sa kanya. Dekada na sa wildlife si Dr. Rinaldi pero hindi pa niya ito naranasan. Mas malalim ito kaysa instinct, sabi niya kay Mateo isang hapon. Tumango si Mateo. Ito'y katapatan, sagot niya. Ito'y tunay na pag-alaga. At kahit walang nagsabi ng malakas, alam ng lahat. Hihintayin ni Bruno hanggat kailangan. Pagsapit ng ika-4 na araw, kumalat na ang balita tungkol sa 2 oso lampas sa Wildlife Center. Isang lokal na reporter ang nakarinig mula sa isang tumutulong sa parke at di naglaon, kumalat sa internet ang mga litrato ni Bruno na nakahiga sa tabi ng higaan ni Stella habang nagpapagaling. Isang artikulo ang nagsabing, tapat na oso hindi iniiwan ang kasama. Isa pa ang nagsabing, kwento ng pagmamahalan ng mga grizzly bear pumukaw sa buong mundo. Habang namamangha at natutuwa ang labas na mundo, sa loob ng center ay lalong nagiging sensitibo ang sitwasyon. Gumagaling na si Stella, mabagal pero tiyak. Ang maiitim na pasa sa paligid ng kanyang tadyang ay pumusyaw mula itim patungong malalim na kulay ubing pasa. Kaya na niyang magbuhat ng katawan, mas matagal na nakatataas ang ulo at nakakainom ng mag-isa. Si Bruno, palaging mahinahon, nananatiling nakabantay,
Pinahanga ang lahat sa lakas ng loob at katahimikan niya. Pero may pagbabagong nangyayari rin sa kanya. Halos hindi niya kinakain ang pagkain niya. Tumanggi siyang lumabas ng silid, hindi pinapansin ang maliit na labas na lugar na inihanda para sa kanya. Nang subukan siyang akitin palabas para sa sariwang hangin, umungol siya, hindi galit kundi takot. Natatakot siyang kung iiwan niya ito kahit sandali, baka mawala ito. Naabot na natin ang hangganan, sabi ni Dr. Francesca Rinaldi sa morning briefing. Sobrang bigat ng pinapasan niya. Kung hindi siya kakain at magpapahinga, baka siya naman ang bumagsak bago pa tuluyang gumaling si Stella. Puno ng pagdadalawang isip ang team. Gusto nilang igalang ang kakaibang ugnayan ng dalawang oso, pero kailangan ding bantayan ang kalusugan ni Bruno. Hindi siya alagang hayop, isa pa rin siyang mabangis na nilalang. At kahit nakakabagbag damdamin ito, wala silang gabay kung paano haharapin ang isang mabangis na osong nagluluksa sa harap nila. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Nang hapon na iyon, kumurap ang mga ilaw. Isang biglaang buhawi, bihira para sa panahong iyon, ang nagpabagsak ng linya ng kuryente sa malapit. Umandar ang backup generator pero bago iyon, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa gusali. Nagdim ang mga ilaw, nag-ingay ang mga makina. Nagulat si Stella, napapitlag siya at bumangon si Bruno ng mataas, umatungal ng malalim at malakas. Bumigat ang tensyon sa silid, naglakad-lakad siya, umuungol. Nang pumasok ang isang nurse, ipinakita niya ang mga pangil niya. Babala na huwag lumapit. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, handa na si Bruno na ipagtanggol si Stella hindi lang ng puso kundi pati ng pangil at kuko. Dahan-dahang lumapit sina Mateo at Francesca, nakataas ang mga palad. Dahan-dahan lang Bruno, mahinang sabi ni Francesca, parang inaalo ang takot na bata. Ayos lang siya, narito kaming lahat. Bantay na bantay si Bruno sa higaan ni Stella, mabigat ang paghinga, nakatayo ang balahibo, pero hindi siya umatake o tumakbo. Naglabas si Stella ng mahinang tunog, hindi unggol kundi malumanay na himig. Tumalikod si Bruno, nagtagpo ang mga mata nila at nawala ang bagyo sa loob niya. Iniyuko niya ang ulo at bumaba ang tensyon sa silid, parang umaagos na tubig. Bagamat mahina pa, iniunat ni Stella ang kanyang paa palapit sa kanya. Kaunting galaw lang iyon, pero sapat na. Mulit siyang humiga si Bruno sa tabi niya. Kinausap ng staff ang isa't isa at naunawaan ang malalim na dahilan. Hindi galit ang pinagmulan ng kilos ni Bruno. Takot iyon, takot na mawala ang pinakamamahal niya. Kinagabihan, isinulat ni Francesca sa kanyang journal. Hindi para sa teritoryo o pagkain si Bruno narito. Narito siya dahil hindi niya matatanggap ang buhay nang wala siya. Isang linggo na ang lumipas mula nang mailigtas si Stella mula sa python. Nagsasara na ang kanyang mga sugat, bumalik na ang gana niya. Kaya na niyang tumayo, nanginig pa noong una pero lumalakas siya bawat oras. Palaging malapit si Bruno, nakabaluktot sa tabi, laging alerto ang mga mata. Pero habang bumabalik ang lakas ni Stella, bumigat sa isipan ng lahat ang tanong, ano na ang susunod? Hindi nakatakdang manatili si Bruno at Stella ron magpakailanman. Mabangis silang hayop. Hindi disenyo ng center ang tirahan para sa ganitong kalaking mga grizzly sa mahabang panahon, lalo na ang sanay sa malawak na kagubatan. Hindi rin pang matagalan ng pagsasama nila sa silid medikal. Kapag masyado silang tumagal, baka mawala ang likas nilang kakayahan para mabuhay sa labas. Tinipon ni Dr. Francesca Rinaldi, sina Mateo at ang team sa briefing room, mabigat ang hangin sa loob. Malakas na siya para sa rewilding area, sabi ni Francesca. May ibang oso nang gumaling doon, minimal na contact sa tao, tuloy-tuloy na bantay, may lugar para gumala at mag-ensayo, maghanap buhay. Kung maililipat natin siya agad, maaalala niya kung paano maging mabangis, dagdag ni Francesca. Nakapamaywang si Mateo at si Bruno,
Saglit na natahimik si Francesca. Yun ang mahirap. Hindi pa nila nakita ang ganitong koneksyon. Pero may hangganan ang kalikasan. Kahit mukha itong makatao, kailangan nilang magdesisyon. Mas mabuti bang magsama sila o mas masama? Subukan natin ang dahan-dahang pagbabago. Sa wakas ay sabi ni Francesca. Ilipat muna natin si Stella. Obserbahan natin ang gagawin ni Bruno. Bago magbukang liwayway, kinabukasan, tahimik na pumasok ang staff. Agad na bumangon si Bruno, tensyonado habang papalapit sila na may dalang stretcher. Ayos lang, malaki, bulong ni Mateo. Sandali lang itong lipat. Hindi pumalag si Stella. Inaantok siya pero gising. Habang binubuhat siya, bumangon si Bruno at nanatiling malapit, maingat na hindi sumagabal. Dinala nila siya sa rewilding area, isang malawak, bakod na kagubatan na may mga sapa, puno at samyo ng ligaw. Inilapag siya sa ilalim ng matataas na pine habang nakapaligid si Bruno, inaamoy, paikot-ikot na kabado. Pagkatapos isinara nila ang gate, pansamantala lang ito. Kailangan nilang makita kung paano kikilos si Stella ng mag-isa nang hindi naaapektuhan ni Bruno ang ugali niya. Hindi ito kinaya ni Bruno ng maayos. Ilang oras siyang naglakad-lakad sa labas ng bakod. Naglabas siya ng mahihinang ungol. Humiga siyang nakadikit sa gate. Minsan, isinandal niya ang balikat sa bakal, sinusubukang maramdaman siya sa kabila. Pinanood siya ni Francesca sa pamamagitan ng mga kamera. Hinding-hindi siya susuko, mahina niyang sabi. Hindi hanggat hindi pa siya handa. Pagkalipas ng 2 araw, may nagbago. Hindi na bumalik si Bruno sa gate pagsikat ng araw. Sa halip, naglakad siya palayo, papasok sa kagubatan sa paligid ng center, dahan-dahang muling nakikipag-ugnay sa ligaw. Kinagabihan, tumayo mag-isa si Stella, pumitas ng mga berry mula sa lupa at humiga sa ilalim ng mga bituin nang hindi man lang tumingin sa bakod. Itinuon yon ng staff bilang senyales. Oras na. Binuksan nila ang huling gate na tuwirang papunta sa National Park. Walang kulungan, walang bantay, kagubatan lang ang naghihintay. Nang hapon na iyon, pumasok si Stella sa kagubatan, iika-ika pa rin pero buhay. Wala si Bruno sa paligid pero malapit ang mga bakas niya. 2 linya ng yapak sa mga tuyong pine needles magkatabi. Tahimik na bumalot ang taglagas sa kagubatan. Kumot ng gintong dahon ang mga daan at malamig na simoy ang humaplo sa hangin. 3 linggo na ang lumipas mula nang dumaan si Stella sa rewilding gate. Hindi pa nakikita si Bruno pero naroon ang mga palatandaan niya, mga bakas ng paa, bagong kalmot sa balat ng puno, mga hibla ng makapal na balahibo na nakakapit sa mga sanga. Patuloy na nakikita ng mga park ranger ang mga bakas ng 2 oso, palaging magkalapit pero hindi magkasama. Para bang paikot-ikot silang naghihintayan. Si Sylvia Gali, isang senior wildlife biologist, ang unang nakasaksi sa muling pagkikita nila. Nag-hike siya papasok sa isang tahimik na clearing, pinagmamasdan ng mga usa sa binoculars. Nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa likuran, napahinto siya, isang kamay nakahawak sa bear spray. Paglingon niya, nakita niya si Bruno, nakatayo sa isang ridge, tahimik, nakatitig sa kanya pero kitang hindi siya ang pakay. Nakitik ang tenga niya patungo sa mga puno sa likod ni Sylvia. Nang lumingon si Sylvia, nakita niyang lumabas si Stella. Kumikislap ang balahibo sa malambot na liwanag. Sandali silang parehong tumigil. Pagkatapos, naglabas si Stella ng mahinang, banayad na tunog. Sumagot si Bruno ng mababang bugso ng hangin. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa. Hindi gumalaw si Sylvia, hindi nagsalita. Pinigilan niya ang hininga niya habang marahang tinulak ni Bruno ang balikat ni Stella. Hindi para angkinin siya bilang kapareha, kundi para batiin siya bilang isang bantay na bumalik. Mahinang bumulong si Sylvia sa radyo, magkasama na sila ulit. Mula noon magkasamang gumala sina Bruno at Stella sa kagubatan pero may nagbago. Hindi na lumalakad si Bruno sa tabi niya.
Nanatili siyang bahagyang nakasunod, binabantayan siya, tinitiyak na siya ang nauuna. Nang balikan ni Francesca ang trail cameras, napangiti siya ng bahagya, nagbago na sila, magaling na siya, at binabantayan pa rin niya siya mula sa likod. Muling naging mapanganib ang kagubatan. Habang humihigpit ang taglamig, nagtangkang sumugal ang ilang hayop dahil sa gutom. Mas masama pa, bumalik ang bulong tungkol sa mga manghuhuli. Pinaigting ng mga park ranger ang kanilang mga patrol, lalo na sa mga lugar kung saan dati may mga patibong. Isang malamig na umaga, may nakatagpo ng bitag, luma, kalawangin, pero may sariwang dugo. Hindi kalayuan, nakita ang isang punit na radio collar. Kumalat ang takot sa buong team. Si Bruno ba iyon o si Stella? Lumipad ang mga drone, nagkalat ang mga ranger sa kagubatan. Mag-isa nang pumasok si Mateo sa kanlurang bahagi kung saan huling nakita ang mga oso. Lumipas ang mga oras bago tumunog ang mahinang signal. Isa pang collar ang nag-broadcast. Kay Stella iyon. Natagpuan nila siyang paikot-ikot sa gilid ng matarik na bangin, hindi nasaktan pero ayaw umalis. Pabalik-balik ang tingin niya sa madilim na puno. Sinundan iyon ni Mateo at narinig ang paos, putol-putol na ungol. Dumaan siya sa mga sanga at nakita si Bruno sa lupa ng kagubatan. Malalim na bumaon sa harapang paa ang magaspang na bitag, punit ang laman at kalamnan. Pula ang lupa, humigpit ang dibdib ni Mateo sa tanawin. Mahina siyang nagtangkang bumangon si Bruno pero bumagsak uli na may magaspang na ungol. Nagtagpo ang mga mata nila, malaki ang sakit pero walang takot. Kilala niya ang taong ito. Sa likod, malapit lang si Stella, paikot-ikot na bantay pero nagbibigay ng espasyo. Lumuhod si Mateo, tumawag ng tulong at mahina niyang sabi, "Hawakan mo, malaki. Andito kami." Sa pangalawang pagkakataon, nakaasa na naman ang buhay ni Bruno sa mga tao. At muli, pinili niyang magtiwala. Tahimik lang, walang ingay. Tanging ang kaluskos ng mga dahon, kalabog ng gulong sa lupa at ang tahimik na pagigkas ng oras. Nakahiga si Bruno sa likod ng truck, tulog sa gamot, may kumot na maingat na nakabalot. Sumunod si Stella mula bangin hanggang gilid ng kalsada, pinanood hanggang mawala sila, saka siya muling nawala sa kagubatan. Para bang sigurado siyang kayang ayusin ng mga tao ang hindi niya kayang ayusin. Sa Wildlife Center, walang imika ng team habang kumikilos. Hindi na basta oso si Bruno. May kahulugan na siya, isang sulyap sa isang ligaw na ugnayang mas malakas sa takot, mas matindi kaysa instinct. Grabe ang pinsala sa kanyang paa. Durug-durug ang kalamnan, punit ang litid. Malalim at pangit ang sugat. Nakasubsob si Francesca sa mesa, nanginginig ang mga kamay habang nililinis ito. Hindi ko sigurado kung makakalakad pa siya ng maayos, mahina niyang bulong. Pero hindi nag-alinlangan si Mateo. Kung may osong gagaling, siya yon. Lumipas ang mga oras, nagpalitan sila, hinugasan ng sugat, tinahi ang kaya at binalot ang hindi na kaya. Hindi tumutol si Bruno kahit naka-anesthesia, kalmado ang katawan niya, parang alam niyang tinutulungan siya ulit. Nang magising siya, mahinang umungol at itinaas ang ulo. Napatigil ang lahat, halos hindi huminga. Dahan-dahan siyang kumurap, tumingin sa paligid, saka naglabas ng mahabang buntong hininga sa ilong. Walang takot, walang pag-alma, puro tiwala. Iniyuko niya uli ang ulo at nagpahinga. Isang linggo ang lumipas, tumayo siya sa unang pagkakataon. Nanginig, hindi pantay, sumasayad ng kaunti ang paa, pero gumalaw siya. Ang mas mahalaga, gusto niyang gumalaw. Araw-araw, naghihintay si Stella sa tabi ng bakod ng kulungan. Hindi pa siya pwedeng sumama, kailangan manatiling malinis at tuyo ang sugat niya. Pero tuwing umaga nandyan si Stella. Kapag inilalabas si Bruno para magpaaraw, nananatili siyang malapit, umuungol ng mahina. Hindi nila kailangang magdikit para manatiling magkaugnay. Isang hapon, nadapa si Bruno at umungol sa sakit.
Sumagot si Stella ng malalim, matatag na tawag. Pinag-ipon niya ang lakas at sinubukang muli. Bawat hakbang na nagawa niya, pinatatatag ng paniniwala niya. Pagsapit ng 3 linggo, nakalalakad na siya mag-isa. Mananatili ang pilay, kumpirmado iyon ni Francesca. Hindi na siya makakatakbo gaya dati, sabi niya, pero matatag siya at may dahilan siyang magpatuloy. Ang dahilan na iyon ay naroon mismo nang buksan nila ang huling gate. Sa gitna ng mga puno, pinalaya sila ng mga ranger sa isang tahimik na clearing, ligtas sa bitag at kalsada. Binigyan sila ni Mateo ng huling sulyap. Alagaan mo siya, mahina niyang bulong, inalagaan ka niya. Hindi lumingon si Bruno. Magkatabi silang nawala ni Stella sa lilim, hindi na basta mga nakaligtas o simbolo, kundi mas banayad, pamilya. Makalipas ang ilang linggo, nakakita ang mga hiker ng sulyap sa kanila sa tabi ng lawa, palaging magkasama. Isang maaraw na araw, nakakuha ang isang drone ng litrato. Nakahilata si Stella sa mainit na damuhan habang nakabantay si Bruno sa tabi. Sariwa pa ang mga pilat, mabigat pa rin ang lakad, pero buhay ang mga mata. Bantay, tagapag-alaga, nagmamahal ng walang salita. Kung naantig ka ng kwentong ito, pakisubscribe sa channel, pindutin ang like button, at ibahagi ito sa isang taong naniniwala na ang tunay na pag-ibig kahit sa kalikasan ay hindi kailangan ng salita. Ang pinakamalalakas na ugnayan ay umuusbong sa tahimik na sandali, lumalaban sa hirap at muling lumalakas dahil sa tiwala.